May nagtitrending na naman daw ngayon na chocolate cake sa social media at hindi ito simpleng chocolate cake lang guys. Layer ito ng moist chocolate cake, napaka-rich na chocolate sauce at meron itong super crunchy toppings on top. Narinig nyo ba yun guys? Ako excited na akong gumawa kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na natin. Una muna natin gagawin yung ating moist chocolate cake. Dito sa ating maliit na bowl, pagsasamahin lang natin yung ating boiling water, cocoa powder at saka yung ating coffee powder. Ayan, i-mix lang natin ito hanggang sa magiging smooth lang. Then i-rest lang natin ito hanggang sa mag-bloom lang yung ating cocoa powder. Then dito naman sa ating isang bowl, pagsasamahin naman natin yung ating egg, vanilla, oil at saka yung ating buttermilk. Ito pala yung ginamit kong buttermilk dito guys, yung naka-ready na siya. Pero pwede kayong gumawa ng sarili yung buttermilk. Sa 1/2 cup na full cream milk o fresh milk, maglagay lang kayo nito ng 1/2 tablespoon na white vinegar o lemon juice. Then rest nyo lang siya ng 5 minutes bago nyo siya gamitin. Then nilagay ko na yung ating na-bloom na cocoa powder. Tips ko lang, mas maganda kung ipa-bloom muna natin yung ating cocoa powder kasama doon sa boiling water kasi mas intense yung pagka-chocolate flavor ng ating cake. Then dito naman sa ating isang bowl, ayan, pagsasamahin naman natin yung ating mga dry ingredients. Strain lang natin ito or salain lang natin para maiwasan natin yung mga, ayan, nakikita nyo guys, yung mga buo-buong flour. Ayan, then i-mix lang natin ito, ilagay na rin natin yung ating sugar. Ayan, light brown sugar pala yung ginamit ko dito guys. Mas maganda itong gamitin natin para mas moist yung ating cake. Ayan, pero kung wala naman kayong light brown, pwede namang white lang. Then, ilagay na natin yung ating dry ingredients dito sa ating chocolate mixture. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa magiging smooth lang siya. Huwag po natin i-overmix para hindi po magiging gummy yung texture ng ating cake. Ayan, kapag nakikita nyo yung smooth na atula ng mga dry flour, ibig sabihin, ready na ito. Dito pala natin siya i-bake guys sa aluminum pan or aluminum tray. Ayan, hanapin ko yung size nito. Then, brush lang ako dito ng konting oil. Then, ilagay na natin yung ating mixture dito sa ating pan. Ayan. Bali sa isang pan dito guys, bali 175 grams yung timbang niya or nasa 1 cup lang. Then, itap lang natin ito ng 2 beses. Then, i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes. Depende po sa ating oven. Napaka-moist ng ating chocolate cake at nakikita nyo guys, flat yung ibabaw niya. Hindi siya yung umumbok. Kasi ang sekreto lang nito guys, dapat hindi masyadong malakas yung heat ng inyong oven, dapat sakto lang. Kasi kapag masyadong mainit, ayan, yun yung umuumbok siya, yung tumataas yung ibabaw ng ating cake. Palalamigin lang natin ito guys. Then, ang next naman natin gagawin yung ating crunchy layer. Ang tawag pala dito guys ay fondant flakes. Hindi ko sure guys kung tama yung pagkabigkas ko. Basta correct me if I'm wrong na lang. Winis ko lang muna yung ating butter hanggang sa maging creamy siya. Then, tsaka ko nilagay yung ating powder sugar. Pwede rin po kayong gumamit dito guys ng melted butter. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating powder sugar at saka yung ating butter. Ilagay na natin yung ating egg whites at saka yung ating vanilla. Ayan, paste pala yung ginamit ko dito guys. Pwede kayong gumamit ng vanilla extra. I-mix lang natin ito ulit hanggang sa mag-well combine at tulad natin nakikitang buo-buong butter. Then, ilagay na natin yung ating all-purpose flour. Hahaluin lang natin ito ulit hanggang sa magiging smooth na siya at tulad natin nakikitang mga lumps ng flour dito sa ating mixing bowl. Ready na itong ating mixture. Ilagay natin siya ngayon or spread na natin siya dito sa ating baking tray. Maglagay tayo dito ng baking paper. At kailangan manipis na manipis yung pag-spread natin guys. Yung halos transparent na lang siya. Kasi yun yung sekreto para magiging crunchy siya. Binabantayan ko pala yung aking butter dito guys. Kasi sobrang lamig. Parang tumitigas yung mixture. Kahit sobrang lambot na ng butter. Kagabi ko pa yun nilabas sa rep. Pero hindi siya natunaw guys dahil sa sobrang lamig na dito ngayon. Kaya dapat pala melted butter na lang yung ginamit ko. Basta ang technique lang dito guys, dapat manipis na manipis yung pag-spread nyo sa inyong mixture dito sa inyong baking tray. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 8 to 10 minutes or hanggang sa maging ganito na yung kulay niya. Ayan, golden brown na siya. Ito din pala yung ingredients guys kapag gumagawa ka ng waffle cone, yung sa ice cream. Ayan, ganito yun guys. Pati yung lasa niya, yun lang iba lang ang procedure ng pagluto nun. Ito naman ay pinakrispy natin. Ayan, napaka-crispy niya guys. Ayan, kung kaya nyo pa siyang panipisin ng mas manipis pa, mas maganda. Ito kasi sa akin, parang yung sa may bandang gitna, hindi siya masyadong manipis yung pagka-spread ko. Pero carry lang naman. Pwede pala kayong gumawa ng marami nito guys. Then, stack nyo lang siya.
Basta ilagay niyo na siya sa airtight container, tumatagal siya hanggang 1 buwan yung pagka-crispy niya. Ginagamit din ito pang topping sa mga tart or sa mga ice cream or sa iba pang mga dessert. Bali, dalawang tray pala yung binake natin dito or dalawang salang. Pero kung gusto niyo mag-try muna guys, pwede yung hatiin yung recipe. Ito na yung pangalawang salang natin. Ayan, same lang din yung gagawin natin. Ayan, dudurugin lang din natin siya. Pero wag masyadong maliliit yung pagdurog natin guys kasi kapag ilagay natin yung chocolate sauce natin mamaya or yung ganache natin, madudurog pa siya. Ang feuilletine pala guys na word ay galing sa French na ang ibig sabihin ay leaves. Kasi parang kasing nipis siya nung dahon tapos kapag ginupit-gupit mo siya parang napaka-crispy niya. Para naman sa ating chocolate ganache, gumamit ako dito ng 70% na cacao na chocolate. Sa Pinas, kung gusto nyong mas mapamura yung inyong yung costing, pwede kayong gumamit yung mga barrels guys na compound chocolate. Ayan, marami namang mas mura dyan. Pwede nyo gamitin yun. Dito kasi guys, ewan ko ba, nahirapan ako paghanap ng chocolate dito. Kung alam ko lang, dapat nagdala na pala ako to. Yung mga Belgian chocolate kasi yung ginagamit ko guys. Ayan, maganda rin yung combination ng milk chocolate at dark chocolate yung gagamitin natin dito guys. Then, ayun pala, ininit ko lang yung ating heavy cream, then binuhos ko na dun sa ating dark chocolate. Na-rest ko lang siya ng 3 minutes, then minix ko na siya hanggang sa maging ganito na yung texture niya. Ayan, smooth na siya. Kung ayaw nyo naman guys, masyadong intense yung chocolate flavor, pwede nyo rin gamitin yung ginawa natin nakaraan, yung chocolate cream mo dun sa tiramisu cake natin. Ayan, pwede nyo rin gamitin ito guys, yung masarap din yun. Pero kung chocolate lover ka naman, ayan na, pwede sa ito. Then, ito naman ay gumamit lang ako dito ng barbecue stick. Ayan, pinoke ko lang yung ating chocolate. Kasi maglalagay pa tayo dito ng chocolate sauce. Ayan, napakasimple lang din ng procedure nitong chocolate sauce natin guys. Ilagay ko na lang yung recipe nito at yung paggawa dun sa ating description box. Then, ayan, nilagay ko lang siya sa ibabaw ng ating cake. And then, ito nga guys, dahil nga sobrang lamig nga dito, dahil winter na nga ngayon dito guys, ayan, medyo nag-set na yung ating chocolate sauce. Dapat medyo runny pa siya para ma-absorb pa siya dun sa ating cake. Kaya pinupush ko na lang siya gamit yung maliit na spatula para pumunta siya dun sa ilalim ng ating cake. Then, ito naman yung ating chocolate ganache. Nilagay ko na siya dito sa ating piping bag. Ayan, mas gusto ko kasi guys nakalagay sa piping bag kasi para pantay yung layer ng ating icing or yung ating chocolate ganache dun sa ating cake. Pero kung carry nyo naman na ilagay na diretso, okay naman. Wala naman problema guys. Medyo nag-set na nga yung ating chocolate ganache dito guys dahil sobrang lamig nga. Kaya sinishake ko na lang yung ating pan para mag-spread siya ng pantay. Then nag-iwan pala ako dito ng isang pan guys. Nag-try kasi ako gumawa din ng isang flavor ng ating icing. Ang ginawa ko dito ay nilagyan ko siya ng whipped cream na may cream cheese icing. Tinry ko lang siyang gawin guys para gusto kong malaman kung ano yung magiging lasa niya. Kasi itong chocolate cake kasi na ito guys, napaka-rich niya at napaka-intense nung pagka-chocolate flavor niya. Kaya tinry ko siya din lagyan ng whipped cream na may cream cheese para yung medyo, yung mga hindi masyadong fan ng chocolate, pwede din nila i-try itong ganitong version na may whipped cream. Then ito na yung natira nating chocolate ganache na nilagay natin doon sa ating cake. Ito na yung ipanghalo natin dito sa ating feuilletine flakes. Dahan-dahan lang din yung paghalo natin guys para hindi natin siya madurog ng husto. Cut and fold lang yung pag-mix natin gamit ang ating spatula. Kung gusto nyo pala guys na mas crispy siya, pwede kayong gumamit ng melted chocolate. Huwag nyo na siyang lagyan ng cream. Hindi na siya chocolate ganache. Kasi pagka nag-set yung chocolate, mas pag tumigas siya, mas lalo siya nagiging crispy. Pero kapag kayo kasi ang gagamitin natin, halimbawa kapag pangbenta natin, so medyo mahal nga yung chocolate. So kaya nilagyan natin siya ng cream para medyo dumami siya. Pero marami namang murang mga chocolate dyan sa Pinas, kaya walang problema yun. Dito kasi guys, nahirapan ako maghanap ng mga baking chocolate dito sa Germany. Hindi ko pa alam yung mga bilihan talaga ng mga baking ingredients dito kasi hindi ko pa kabisado. Kaya tinatsaga ko yung mga chocolate do sa mga grocery store kahit mahal. Maganda sana ko yung per kilo kagaya ng mga Belgian chocolate. Pwede tayong bumili ng 2 kilo. Ayun, matagal na siya maubos. Then, ito na yung ating trending chocolate crunch cake. Pwede nyo siyang ilagay muna sa chiller bago nyo siya iserve. Then, ito naman yung isang ginawa natin. Ito yung nilagyan natin ng cream cheese at saka ng whipped cream. Ayan. Naglagay din ako ng toppings, extra toppings sa ibabaw.
titikman na natin ngayon yung ating chocolate crunch cake. Ayan, kaya pala siya nagva-viral guys dahil sobrang sarap niya. Kung chocolate lover ka, ayan, perfect sa'yo ito guys dahil napaka-intense ng pagka-chocolate niya, tapos napaka-moist ng cake, tapos yung pagka-crispy ng ating poitin crunch. Ayan, perfect every bite talaga guys. Paparinig ko lang sa inyo kung gaano ka-crunchy yung ating toppings. Kung ipang-benta nyo naman ito guys, pwede siyang ibenta ng 400 to 450 pesos kada isang pan. Pero depende pa rin po yun sa ating pag-costing, lalo na sa chocolate kasi marami tayong ginamit na chocolate dito. May chocolate na mahal, meron din pong mura, depende sa brand. Parang mas gusto ko itong nilagyan natin ng whipped cream tsaka ng cream cheese kasi parang yung cream cheese parang nagbabalance na siya dun sa pagka-intense ng chocolate flavor ng cake natin. Ayan. Pero kung chocolate lover ka, ayan, go ka dun sa isa. Ito kasi guys, para tayo kumakain ito ng ice cream cake na chocolate flavor na may cream, tapos may crispy, tapos parang mas masarap guys na malagyan pa natin siya ng nuts. At kung gusto nyo naman guys na medyo mild lang yung chocolate sauce natin, kagaya ng sinabi ko kanina, pwede nyo gamitin dito yung chocolate cream mo na ginawa natin nakaraan dun sa ating tiramisu cake. Masarap din dito yun guys. Ayan, saktong-sakto lang din yung tamis nun. At saka mas mura ang costing nun guys kasi gumamit lang tayo dun ng combination ng milk at saka cream, then egg. Gagawa pa tayo guys ng iba't ibang flavor nito. Gagawa tayo ng ube version naman, matcha at saka mocha. Basta abangan nyo guys. Gumawa pala ako ulit ng foitin flakes. Ayan. Melted butter naman yung ginamit ko dito guys. Mas okay siya kasi mas runny yung consistency niya at mas madali natin siyang spread sa ating baking tray. So, mas madali siyang panipisin. Kaya, ito yung ginalabasan niya guys. Maganda siya at mas manipis at mas crunchy siya. So, kapag gumawa kayo, mas maganda kung melted butter yung gagamitin nyo. Compared do sa ginawa ko kanina na softened butter lang. Kasi, yun nga, malamig nga dito. Kaya, parang nagsiset siya, tumitiga siya. Basta ang importante, mapanipis nyo siya guys para mas crispy siya. So, ayun lang for today's video. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.